Saan ka man naroroon, mahal ko. Mananatili kang buhay sa aking puso. Ramdam kita sa bawat sandali. Dahil buhay na buhay ka sa himig ng pag-ibig. Himig ng pag-ibig. I need your love, you brighten up my day. Isang himig na maging gabay sa mga taong wagas na nagmamahalan. Duyan ng malabahagharing pag-ibig na hihili sa puso at pakiramdam. Himig ng pag-ibig. Isang dula na kung saan iikot ang iba't ibang kwento na inyong mapapakinggan mula Lunes hanggang Sabado. Sa pluma at direksyon ni Luvimin Aquino. Dito sa Lovelet Artist and Talent Center Drama Productions, handog sa inyo ng #1 and most trusted radio network in the country, Bumbo Radio Philippines. Basta Radio. Bumbo. Ang nakaraan, si Annabel ang nagbukas ng pinto at nagtaka si Ruperto na dumating. Ipinakilala sila ni Sia sa isa't isa. Nalaman ni Matias na nagtagpo sina Annabel at Ruperto sa bahay ni Sia at iba ang hinala niya. Nagpaalam si Ruperto na babalik sa Saudi at hindi niya alam kung kailan na naman siya uuwi. Iniwasan ni Matias si Duray sa pagkikita nila at baka mapahiya ulit ito. Sinabihan ni Sia ang binata na magpursigi sa kanyang pag-aaral at yun ang ginawa nito. At ngayon, narito ang karugtong ng isang linggong kasaysayan na pinamagatang Kung Hindi Na Maramdaman ang Sakit. Dito sa ating dula, Himig ng Pag-ibig. My life, the memory shared together kept that love alive. Kumusta na kayo, sir? Engineer? Tapos na ang exams namin. Kaya naharap ko ng FB. At kamusta ang iyong pag-examine? Napakataas ang nakuha ko sa examen, sir. Masaya ako para sa iyo, Annabel. At si Sia, tinatawagan ko kanina pero hindi niya sinasagot. Baka natutulog yun. Napagod at napuyat sa pagre-review. Kayo, kumusta na kayo, sir? Salamat sa pangungumusta mo sa akin. Ito, malungkot pa rin. Kaya ang sabi ng gaya kong inhinyero ay mag-asawa raw ako muli. Ano? Pasensya ka na kung naikwento ko sa'yo. Pero iniisip ko, tapusin ko ang kontrata ko at saka ako uuwi. Maganda ang desisyon ninyo yan, sir. Bakit niyo sinasabi sa akin nun? Asawa daw muli? Nahihiya ako kay Sia na pamangkin ko. Ako na may edad na at lalaki ang pagkatao. Ay naging mahina ang loob ko, Annabel. Pero habang tumatagal, kahit hindi pa sapat na makalimutan ang pagkamatay ni Dayan, ay lumiliwanag na rin ang kislap ng kinabukasan. Kung si Sia ang pagsabihan ninyo yan, masaya para sa inyo. Annabel. May sasabihin pa po ba kayo sa akin, sir? Naalala ko ang mama mo.
istrikto pala siya. Hindi kaya magalit kung malaman na nagtatawagan tayo? Ay, wala namang masama sa pinag-uusapan natin, sir. Engineer. Pwede ba na lagi kitang tawagan? Ha? Kung pwede naman. Kuya na lang ang tawag mo sa akin. Ano po? Kuya Ruperto? Sige, kung gusto ninyong ganyan ang tawag ko sa inyo. Ano po? I-chat ninyo muna kung gusto niyo akong makausap. Ito na ang araw natin. Ang araw natin. Matino na kausap si Annabel. Matalino naman. Sinayang lang ng nobyo niya. Kung iibig pa, ay maswerte ang lalaki na pagkatiwalaan ng kanyang puso. Sigurado na hindi na magsisisi. Dahil may napulot na aral sa nangyari sa kanila ng nobyo niya. Sana magtagumpay sa pangarap niya. Hindi ko maintindihan itong assignment ko dito sa subject na ito. Kaya Annabel, sana ako magpapatulong pero ayaw naman niya. Mula nang niloko ng nobyo niya, ay talagang mailap na siya sa mga lalaki. Tulungan mo naman ako. Tingnan ko kung kaya ko. Mas matalino si Annabel kaysa sa akin. Kahit ikaw, Matias, matalino ka. Pag isa na akong inhinyero, may pag-asa kaya ako sa kanya? Siguro. Paano ito? Hindi naman engineering ang kurso ko. Alam ko na. Tatawagan ko si Tiffany. Dahil pareho kayo ng kurso. Ito na ang araw natin. Ang araw natin. Noong isang gabi pa kita tinatawagan siya, pero busy ka yata. Baka maaga po akong natulog, Uncle. Napagod at napuyat ako sa mga nakaraang araw. Kumusta na po kayo? Nalulungkot pa rin ako. Pero kailangan na harapin ko ang bagong hamon sa buhay ko. Iyan ang sinasabi ko sa inyo, Uncle. Baguhin niyo ang plano ninyo. Hindi ko na ire-renew ang kontrata ko. Hindi bale at hininyero ako. Kaya magkontrata na lang ako. Kakayanin ninyo yan. At Uncle, hindi pa uli. Karapatan ninyong maging maligaya. Malay ninyo, baka mas masaya kayo sa nakatakdang bago nyong pamilya. Kung may mahanap ako na para sa akin. Kung may magmahal sa akin. At tanggap ang kalagayan ko. Girl, I need you. I need your love. May nagpapasaya yata sa'yo. Friend, tinanggap mo na ba ang isang manliligaw mo? Nako, malas. Dahil walang magkamali. Ano? Si Uncle Roberto. Masaya ko dahil uuwi na raw siya. Katapos ng kanyang kontrata. Ano? Sinabi ko naman sa kanya na hindi pa huli. Karapatan niyang maging masaya. Bata pa si Uncle. At gwapo pa, di ba? Siguro. Alam mo, wala akong ibang hangat kundi ang maging masaya siya.
Kung pwede lang sana na ako na ang maghahanap ng pwede niyang mahalin. Ganon? Ito na ang araw natin. Ano kayong sasabihin ni Sia? Ipaalala yata ang pagpipiknik namin sa Sabado. Hello? Nakalimutan kong sabihin sa'yo kanina, Annabel. Ha? Pareho tayo kasing nagmamadali. Hindi tayo matutuloy sa Sabado dahil sasalubungin ko si Uncle Roberto. Uuwi na pala siya? Hindi natin namalayan ang araw, ano? Malapit na rin tayo magtapos. Napakasaya ko dahil makakadalo sa pagtatapos ko. Ako at ang kanyang anak-anakan. Ganon ba? Hindi bale. Kung hindi matuloy sa Sabado, gagawin ko na lang ang project ko. Oh, may iba ka pang sasabihin? Wala na, yan lang. Okay. Sige, bye. Hindi sinabi sa akin ni Kuya Roberto ang pag-uwi niya. Pero, bakit kasi sasabihin sa akin? Sa bagay, hindi pa rin alam ni Sia na nag-uusap kami sa cellphone ng uncle niya. Sino ba yung kausap mo sa cellphone mo, Annabel? Ay, si Sia yun, mamang. Hindi raw matutuloy ang pagpipiknik namin sa Sabado. Dahil salubungin daw niya ang uncle niya sa airport. Yung uncle niya na inhinyero doon sa Saudi? Sinabi ni Tasing sa akin na uuwi na raw. Oo, totoo yun, mamang. Sige, ma'am. Ituloy ko na rin ang ginagawa ko. Ito na ang araw na. Kapitbahay pala ni Annabel ang inuupahan ng nakilala namin ni Jimbo nung nakaraang linggo. Maganda. Pero si Annabel lang ang iibigin ko. Naghihintay na si Jimbo sa loob. Mabuti at nairam ko ang kotse ni Kuya Aristotle. Si Aling Dore ang lumabas sa gate. At nakasunod sa kanya si Annabel. Baka gabihin ako sa pag-uwi, Annabel. Isarado mong mabuti ang gate para walang makapasok. Mabait naman ang mga kapitbahay natin, mamang. Hindi sila mapagsamantala. Ngayon ko lang nakita ang kotse na yan, Ay, oo nga po. Baka may bisita dyan sa paupahang bahay, mamang. Kung alam lang nila na ako ang nakasakay dito sa kotse, hindi bale. Maliwanag ang narinig ko. Lalabas pala si Aling Doray. Ano kaya kung bisitahin ko si Annabel? Pero baka hindi niya ako papasukin. Masayang pagbabalik, Uncle. Parang bumatang itsura ninyo, May pabuya ako sa iyo sa pambubola mo sa akin. Talagang naghanda ko ng pasalubong ko sa iyo sa pag-uwi ko at kasama pa ang graduation ring mo. Maraming salamat po. Pero hindi ko kayo binubola. May nagpapabata yata sa inyo, Ang lutong naman ng tawa ninyo, Uncle. Ay, may iba pala tayo. Kumusta na ang pag-aaral mo? May matatanggap ka bang karangalan sa pagtatapos mo? Wala siguro, Uncle. Si Annabel siguro. Ang totoo niyan, magpipiknik sana kami ngayon. Pero hindi natuloy dahil sinalubong ko kayo. Ako pala ang dahilan na di natuloy ang pagpipiknik ninyo. Pabayaan ninyo. Pag naging mayaman ako,
ay magpapagawa ako ng sarili kong resort. Kahit lagi tayong magpiknik. Pagkatapos ng mahigit ng 1 taon, napasyalan kita, anak. Hindi na ako babalik doon sa abroad at lagi kitang pasyalan. Kasama ang mga kapatid mo at mama ninyo. Ay, nakakalungkot kong isipin. Pero pwedeng may dahilan ang pangyayaring ito. Hindi ko alam kung ano ang plano ng Diyos sa akin. Pero ako ang dapat na magpatuloy ng buhay ko. Girl, I need you. I need your love. Masaya ako. May ibabalita ako sa inyo, mamang. Magtatapos ako na isang cum laude. Binabati kita. Pero mas masaya sana ako kung mas mataas pa na karangalan ng tatanggapin mo. Ha? Kahit magna cum laude sana. Naman! Ang importante sa akin, mamang, magtatapos na ako. At gusto ko mag-review ka agad. Baka sakali makapasa ako at maging certified public accountant na ako. Kailangan siguraduhin mo na makapasa ka. Mag-review ka ng mabuti. Nagtapos ka na. Pero hindi ka pa dapat makikipagnobyo. Opo naman, mamang. Yan lagi ang sinasabi ninyo eh. Wala pa sa isip ko ang bagay na yan. At ang matchas na yon, magtatapos na rin ba? May isa pa yatang semestre. Kasi marami siyang bagsak noon sa subjects niya sa engineering na course niya. Maswerte kung makatapos naman. Pero kahit makatapos, kung hindi siya makapasa sa board, ay wala rin silbi eh. Ito na ang araw na Binabati kita, kaibigan. Nakakaingit ka. Sana ganyan din ako na maraming medalya. Ang importante ngayon, nagtapos na tayo, siya. Oh, siya. Sino itong kasama mo? Si Uncle Roberto po, Aling Doray. Si Aling Doray, Uncle. Masaya ako na makilala kita, Ate Doray. Ate ka ko dahil panganay kayo yata sa akin. Ikaw pala si Roberto, ang inhinyerong pinsan ni Tasing. Namatay daw ang lahat ng anak mo dahil sa droga. Nakakalungkot nga ang nangyari sa pamilya ko, Ate Doray. Ay, mamang, magpa-picture muna tayo bago tayo umuwi. Oo nga pala. Pumunta kayo doon sa bahay bukas at may konti tayong pagsasalusaluhan. Mag-iisang buwan na po ako dito sa Maynila. Nagre-review. Sana makapasa ako, Kuya Roberto. Kaya mo yan. Ipapanalangin ko ang tagumpay mo. Ay, salamat. Maraming salamat. Naikwento sa akin ni Sia na nandyan ka sa Maynila. Hindi ko maharap ang tumawag sa iyo dahil busy ako sa mga kontrata ko. Aw, wow. Sunod-sunod na yata at sabay-sabay daw ang kontrata ninyo. At maging mabilis ang pagyaman ninyo niyan. Hindi ko nga natapos ang plano ko na pagandahin ang bahay namin. Parang nawalan na ako ng interes. Pagkatapos ng pagkamatay ni Dayan, Ay, masakit pa ba sa inyo ang nangyari sa inyong pamilya? ay may konti pang sakit.
Pero naghanda ako na harapin ang bagong buhay ko. Okay, mabuti yan. Sige, hanggang dito na lang po, kuya. Magluluto pa kasi ako, tapos magre-review na ako ulit. Si Sia yung kausap ni Sia na medyo may edad na. Pero gwapo. Diyan sa may ipinapatayong gusali. Siya kaya ang kontraktor. Pero bakit nandito si Sia? Sandali lang. Parang nakita ko na ang lalaking yan. Malaki ang kontrata ninyong ito, Uncle. Marami pa ba kayong kontrata? Talagang marami akong kontrata. Kaya kinukumbinsi ko ang gaya kong engineer na tumulong na mag-supervise sa mga kontrata ko. Sia? Oh, Matias, ikaw pala. Nakita kita na nakikipag-usap sa gwapo mong kasama. Kaya lumapit ako. Si Uncle Roberto, Matias. Si Matias, Uncle. Kapitbahay at kaibigan ko. Masaya ako na nakilala kita, Matias. Oo nga pala, Uncle. Katatapos lang ni Matias bilang ininyero. Ganon ba? Binabati kita, Matias. Baka gusto mo na magtrabaho sa akin habang naghahanda ka sa pagre-review. Salamat po sa alok ninyo sa akin. Kung pwede lang. Kahit hindi pa ako nakapasa ng board exam. Malaki ang karanasan mo kung magtatrabaho ka sa akin, Matias. Kung may sarili kang construction company, hindi ka na mahihirapan. Dahil hindi ka makapagbakasyon dahil nagre-review ka, ako na lang bibisita sa iyo dito sa Maynila. Salamat, Mamang. Ilang linggo na lang, mag-i-exam na po ako. Kinakabahan ako tuloy. Ito ang tandaan mo. Kailangan na makapasa ka. Karangalan ko na ina mo na maging CPA ka na. Gagawin ko ang lahat. Lahat ng makakaya ko, Mamang. Ipanalangin ninyo ako. Kumusta naman doon sa atin? Hindi ko man naharap tawagan si Sia. May kontrata si Roberto doon sa lugar natin. Nagtatrabaho si Matias sa kanya kahit hindi pa inhinyero. Lalo kang pumuti at kumanda, Nabel. Naku, Bagay mo talagang maging CPA. sana nga magdilang anghel ka, Sia. Nagagalit si Mamang pag hindi ako makapasa. Kailangan na magtiwala ka sa iyong kakayahan. Matalino ka naman. Teka. May sinabi si Mamang sa akin. Nagtatrabaho raw si Matias sa construction company ni uncle mo. Niyaya ni Uncle na magtrabaho sa kanya. Maswerte at maraming kontrata si Uncle. May kontrata siya dito sa lugar natin. Pero madalang kaming magkita. Talagang ganyan ang kontraktor. Kahit ako, matagal na hindi ko na nakita. Nabasa ko sa pahayagan na isa ka sa mga maswerte na nakapasa. Kaya pinilit ko na makipagkita sa iyo, Annabel. Gusto ko na ako ang unang bumati sa iyo. Late na po kayo, Kuya Roberto. Hindi na nagpahuli si Mamang. Niyaya na ang mga kaibigan niya doon sa bahay. Ganun pala. Naiintindihan ko ang mama mo. Karangalan niya bilang ina dahil may anak siya na gaya mo na matalino. Annabel. Bakit po, Kuya? Hindi ko alam kung paano ko simulan. Gusto ko sana na ipagtapat na bahagi ka ng pangarap ko sa buhay.
Kahit alam ko na hindi ako bagay sa iyo. Ha? Siguro, hindi ako ang lalaking gusto mo na mahalin. Pero, mahal na mahal kita. Girl, I need you. I need your love. Ano pa ang mga susunod na mangyayari? Mga kaibigan, pakinggan bukas ang karugtong ng isang linggong kasaysayan na pinamagatang Kung Hindi Ko Na Maramdaman ang Sakit. Dito sa ating tula, Himig ng Pag-ibig. Isinulat ni Delphine Dumayas at sa direksyon Lubimin Aquino Sr. Produksyon Supervisyon Leti Astudillo Aquino. Handog sa inyo ng number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio Bombo.